Matuloy man, posibleng sa Agosto raw simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Kahit magbubukas na ang Kongreso sa July 28, posibleng magpalipas pa ng isang linggo o sa August 4 bago masimulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon yan kay Senator Judge Joel Villanueva. Once we were able to organize ourselves, naayos na yung leadership, probably yung mga committees, maka-elect ka na rin ng mga chairperson. At least give it 2 days, session days, maka-take ng oath yung mga bagong senator judges. Kinontra rin ni Villanueva ang giit ng House Prosecution Panel na no choice ang Senado kundi maglitis at magdesisyon sa trial. Pwede anya nilang i-dismiss ang complaint, depende sa kung may humiling at makumbinsi sila. How would I vote? It depends on what I have heard already. It depends on what I have gotten as a senator judge. Kasi kung hindi pa ako ready mag-decide, then I will vote against it. Inihain na ng Senado ang tugon nito sa utos ng Korte Suprema na bigyan ito ng dagdag na impormasyon at dokumento para makapagdesisyon kung pagbibigyan ng hiling na ipatigil ang impeachment. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, ang posisyon na ipinaabot ng Senado ay hindi ito magbibigay ng mga hinihinging impormasyon dahil Kamara ang nakakaalam ng mga ito. Sabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, magsusumite ito ng sagot bago matapos ang 10 araw na deadline. Sabi naman ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na inaasahang magiging bahagi ng House Prosecution Panel. Kailangan mabalanse natin yung kapangyarihan ng Supreme Court. Nakalagay kasi sa konstitusyon natin, pagka mag-convene ang ating Senate bilang impeachment court, sila lang ang may kapangyarihan. Idiniin din ng mga kongresista ang SWS survey kung saan 66% ng respondents ay nagsabing dapat sagutin ni Vice President Duterte ang mga alegasyon sa kanya. Yung 66% na figure, malaki yun, no? Malinaw, overwhelming majority yan sa pamamagitan lang ng impeachment trial, masesettle ito. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nauwi sa trahedya ang masayasanang picnic ng magkaibigan sa San Vicente, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, nagkakasiyahan noon ang grupo sa baybayin na sakop ng barangay San Sebastian nang maligo sa dagat ang isa nilang kasama. Makalipas ang ilang oras, nakarinig umano ng sigaw ang misis ng naligo sa dagat pero hindi niya alam kung saan nanggaling. Doon na raw rumesponde ang mga otoridad. Natagpuan nila sa 100 metro mula sa Pampang ang wala ng malay at palutang-lutang na katawan ng lalaki. Idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Walang pahayag ang kanyang asawa at mga kaibigan na kasama sa picnic. Mga kapuso, narito ang ilang safety measures na dapat tandaan sa tuwing sasabak sa water activities. Kung may nalulunod, huwag magsayang ng oras. Ipagbigay alam agad ang sitwasyon sa lifeguard o otoridad na nasa lugar. Gawin ang mouth-to-mouth resuscitation at dalhin agad sa pinakamalapit na ospital o pagamutan ang biktima. Patay ang isang mag-asawang senior citizen matapos pagsasaksakin ng kanilang lalaking manugang sa San Lorenzo, Guimaras. Batay sa investigasyon, napuno ang sospek na nakainom noon dahil laging pinagsasabihan ng mga biktima na huwag dalhin sa kanilang bahay ang kanyang bagong karelasyon. Namatay ang asawa ng sospek noong 1 taon at naulila niya ang 3 menor de edad na anak na nananatili sa bahay ng mga biktima. 2 naman ang sugatan sa insidente matapos umawat sa gulo. Arestado ang sospek na maharap sa reklamong murder at attempted homicide. Wala siyang pahayag. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado ang 2 lalaki at isang babae sa drug buy-bust operation sa Taytay, Rizal. Nakuha sa kanilang 120 gramo ng hinihinalang shabu. Sa hiwalay na operasyon sa bayan ng Rodriguez,
2 babae naman ang inaresto. Nakumpiskahan pa sila ng isang baril at mga bala. Sa kabuuan, mahigit 1 milyong pisong halaga ng umunoy shabu ang nasabat sa mga suspect sa 2 operasyon. Walang pahayag ang 5 na aresto. Sa Antipolo, Rizal, nagkarambola ang 3 sasakyan sa bandang Marcos Highway. Inararo ng jeep ang isang tricycle at tinamaan pa ang isang motorsiklo. Isa ang patay habang 9 ang sugatan. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang jeep. Tumangging magbigay ng pahayag ang jeepney driver na hawak ngayon ng pulisya. Sasagutin naman daw ng operator ng jeep ang pagpapagamot sa mga sugatan, pati ang pagpapaayos sa pinsala sa mga sasakyan. 11 araw na lamang bago ang ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya update na po tayo sa mga paghahanda dyan sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, toto na ang paghahanda ng Kamara sa State of the Nation address sa July 28. Kanina muling ikinabit ang higanting watawat sa Session Hall. 3 araw itong sumailalim sa spot cleaning, wet cleaning sa isang industrial washing machine, pagpapatuyo at plancha. Pagka-deliver ng watawat sa Kamara kanina, nilatag ito sa Session Hall at muling pinansya ang mga gusot. Ikinabit muna ang watawat sa kahoy na pinagagalaw ng isang makina para maayos itong maibalik sa regular na pwesto nito sa Session Hall. Idinaan sa bidding ang pagpili sa kumpanya naglinis sa watawat. Nagsagawa naman ng Civil Disturbance Management Competition bilang paghahanda sa SONA ang iba't ibang units ng pulisya sa NCR. Personal na sinaksihan ni PNP Chief General Nicolas Torre III at mga pinuno ng Commission on Human Rights. Kabilang dito ang paghawak sa iba't ibang senaryo o sitwasyon tulad ng demonstrasyon at iba't ibang uri ng kaguluhan. Ayon kay General Torre, ito ay paghahanda o rehearsal na para sa darating na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Tagubilin ni Torre sa pulisya, sa kabila ng inaasahang kabi-kabilang rally, tiyaking protektado ang karapatang pantao at ipatupad lamang ang puwersa na naaayon sa sitwasyon. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Latest bet ng netizens ang lip-sync aura videos ni Sparkle star Shuvi Etrata. Pati nga sa behind the scene ng glam process, over pa rin daw ang beauty ni Shuvi. Bukod sa pagiging pretty, hindi talaga mawawala ang pagiging komedya ng ex-PBB housemate. May entry na rin siya sa viral throwback audio ni Kapuso Big winner Mika Salamanca. Literal na booked and busy ngayon ang island ate ng Cebu. At kanina lang, nasa unang hirit siya. Bago yan, may kwelang banteran sa social media ang Kapuso Morning Show with its Showtime. Hiniram daw muna nila si Shuvi as host for today's video. Sumingit din sa kulitan ng Kapuso Infotainment Show na pinasarap dahil sa kanila raw mag-guest si Shubs this Saturday. Ang host at certified fangirl na si Cara David may pasilip nga sa aabangang collab. Nag-smart kasi ako. Ako rin! Grabe sa BBB! Tabi-tabi lang kong mascara. Tumutulo yung laway ko. Ako na! Bida po natin for today ang isang alaga sa Bulacan na certified atapang aso. Pero tanggal aangas minsan dahil may kinatatakutan. Ay, parang malaking aso. Pag nasa bahay, ready sa kanyang duty as bantay ang asong si Winter. Winner sa mga tahol at pagsilip sa bintana. Hashtag Shih Tzu na nakakakilabot. Pero pag dinala na sa clinic ng vet, napapalitan na yan ng takot. Nanginginig si Winter dahil takot daw sa mga tusok ni Doc. Ang doble karang aura ni Winter halos 150,000 na ang views.
Trending! Naku, nakakaawa talaga yung mga aso pagka nanginginig. Oo, parang mga bata rin yan, di ba? Alam nila pag babakunahan, nasusyokot na sila. Oo, ang kailangan talagang yakapin. Bukod pa siguro dahil malamig ang aircon. Hindi kaya. Oo, nanginginig si Winter. Oh. Alam niya siguro na babakunahan na siya. Yes. Di bali, Winter, meron ka naman 100,000 views. 150, Ay, Mars. 150 ba? Oh, yan.